Shalom, shalom everyone. Good morning. It's a happy morning. This Wednesday, Wednesday kahapon ito at ang celebration namin ngayon it is Rosh Hashanah or the New Year of the Jewish community. So, today ang sabi nila magiging tahimik at totoo nga tahimik this morning at magandang aming paggising. At napakatahimik guys ng panahon. So dahil tahimik, syempre, mabilisan din ang ating paglalaba. Ayan, di ba? Naglaba-laba na lang si Inday. So, pero every Wednesday talagang naglalaba din ako para pag Friday konti na rin yung nilalaban ko. So, yan. Una ko nilabhan yung kay Lola yung damit niya. Pero ang paglalaba ko diyan at pagsasampay is mabilisan kasi alam nyo na, hindi nyo alam kung ano mangyayari na naman. Mag-bombastic. O, di ba? Sana ganito nakatahimik araw-araw para maging normal na rin yung buhay namin ng aming alaga. Makalabas kami lagi dito sa harap ng bahay, di ba? Ang kalangitan nakikiayon. And after that, ng aking alaga is nag-request ng pagkulay ng buhok kasi marami daw siyang puting buhok. So, ganyan naman lagi si Lola kung alam na niyang medyo hindi na siya maganda at ang kanyang buhok ay naglilipanan na ang puting buhok at hindi na kaaya-ayang tingnan sa salamin, nagre-request na siya na kung pwede aking kulayan ng kanyang buhok. So, syempre, sino ba naman ang hihindi, di ba? Magre-reflect or makikita naman sa alaga kung hindi magandang yung alaga, hindi malinis, hindi mabango, magre-reflect yan sa nag-aalaga sa caregiver. So, as much as possible, number one talaga ang kagandahan ng iyong alaga, proper hygiene, mabango, laging nakabihis, ganun. So, pero si Lola, ever since naman nung dumating ako, majority siya. Ang kanyang salon is Afula pa, malayo. Kami pa ay nagbibiyahe ng mga ilang minuto para pumunta ng nag-aayos ng kanyang buhok. Naggugupit, gano'n. Pero sa ngayon, medyo nagkakasakit na siya, hindi niya maalala lahat. Ako na lahat, guys. Actually, hindi ito trabaho namin. Kusa lang na ginagawa namin para sa kanya. Pagmamahal din sa alaga, di ba? Parang ina mo din, di ba? Kung gusto mo maganda ang iyong ina, dapat ay ipaayos mo din ang kanilang mga bahok, ang kanyang kilay, ganun. Ang kilay din, yan, ginuguhitan ko pag lumalabas kami. So, ayan, tapos na. And kinagabihan, hinihintay namin ito ang aming sundo. Pupunta kami sa Apo at mag-celebrate ng New Year sa kanila. And nagbiyahe lang kami ng ilang minuto at ganyan po. Parang ghost town po ang Migdal Haemek, ang Israel. Hindi po ganun kasaya ang New Year dito sa Jewish or Israel. So ayan, may mga bibi kasi ang Rosh Hashanah po is a month for matok. A sweet Rosh Hashanah, sabi nila. Puro matok ang darating sa buong taon, di ba? So ayan, nagpe-pray na sila. So ang nagpe-pray talaga dito is ang lalaki. May certain na sinicelebrate nila, yung mga kinakain nila. Parang 7 yata yung niluto nila na sinisimbolize ng kanilang Rosh Hashanah. At ito ang pinaka-main nila, ang tapukadama or ang apple na isasawsaw nila sa honey. So ayan, God bless everyone. Happy New Year, Israel! Shalom everyone! It's Noreen EY. For today's video, magpapaganda ulit ang aking lola because it is their holiday. At medyo namumuti na ang kanya mga buhokis. O, di ba? Kagaya ko, namuti na ang buhokis ko. Pero ako ang launang nagkulay sa aking buhok. DIY, ganun. Tapos si Lola, ako na lang ang laging nagkukulay dito. Alam nyo ba guys, nung bago lang ako dito, medyo malayo ang kanyang salon. Mga 15 minutes kaming nagbebiyahe papunta doon sa kanyang salon, special na nag-aayos ng kanyang buhok at naggugupit.
Tapos may pakilay-kilay pa yan. Medyo majority si Lola nung ako unang dumating sa kanila at na medyo malakas pa siya. So alam pa niya yung ayusin ang kanyang buhok, yung kilay niya na may tattoo, ganon. Pasensya na kayo guys sa aking boses kasi medyo namamaos at tinatrangkaso at ewan ko ba kung bakit. Siguro sa ilang araw na wala kaming tulog dito at naalarma, yun nga dito sa nangyari sa Israel. So balik tayo sa pagpapaganda ni Lola. Si Lola kasi nagtrabaho siya sa isang company na pang beauty products, ang L'Oreal. So, dapat siyang maging beauty lagi. So, sa akin naman, yung mga ginagamit namin is from the company because 2 times a year, meron silang matana o gift na isang box na kompleto na doon. May perfume, may shampoo, conditioner, pangkulay ng buhok, at yung mga lipstick, makeup. At meron naman akong regalo kay Lola. So, every time na dumarating yan, binibigay niya sa akin yung lipstick, mascara, mga makeup, yon. So, ayan, dumating ang isang bouquet of flowers from anak kasi nga holiday. So, it's the way na magpasaya sa kanilang ina. Ayan, masaya naman siya sa flower at maganda daw. So, ayan, tinuloy ko na ang aking pagpapaganda kay Lola. At tuwang-tuwa siya guys kasi nare-relax siya pag medyo naayusan na siya. At siya yung nagsasabi kung kailan siya magpapakulay. Kasi pumupunta rin naman siya ng mirror makita ang kanyang face. Kasi meron pa siyang mga night cream at saka day cream. So, kung ano yung ginagawa niya noon pa, hindi ko tinatanggal na gawin niya. Meron pa siyang mga roll sa kanyang eye bags, ganon. Medyo talagang asikaso talaga siya sa kanyang katawan. So, sa 94 years old si Lola, parang wala siyang wrinkles, no? And maganda ang kanyang face. Mas maganda nga yung face niya kaysa sa akin. Charo! Siya yung nagturo pa nga sa akin na dapat may cream na ako every night and every day. Dapat lagi siyang nililinisan and then mayroon siyang toner and lagyan ko daw ng cream bago ako matulog. O diba, nagturo si Lola. Pero ginawa ko guys and medyo effective. Pero yung butas ng mukha ko hindi na maging effective. Charo! Pero natutuwa ako guys sa kanya kasi hindi niya nakakalimutan ang kanyang beautification. Diba, ang kanyang mga nails. So lahat-lahat na ako na ang gumagawa yan guys. Ang kanyang, pag yung may mga buhok-buhok siya dito sa may baba, ako na lang yung nagtatanggal. Kasi usually, pupunta pa siya ng salon. So, walang susundo sa amin. At tsaka mahirap na siyang ibiyahe. Nahihilo-hilo na siya at iritado na siya sa mga ibang tao. So, alam niyo naman ang 94 Alzheimer, no? Hindi na gaya ng dati. So, ako na lang, natuto naman ako kay Lola na nung pupunta kami sa salon, nakikita ko kung paano ginagawa. And yung tattoo naman niya is ako na lang yung nagagawa din ng paunti-unti. Ayan si guys. Ganda-ganda. God bless everyone. Bye!